sponsor dahil ipinapahamak ka lang nila. Ha? Ipinapahamak ka lang nila para sa kanilang kagustuhan. Kung talagang mahal mo si Beyonce, bakit nung munting hingi-hiling? Nalinisin mo ang pangalan ko. Wala kang ginawa. Sino pang babae ang gustong kumausap sa'yo kung ganun man lang na simpleng bagay, hindi mo maibigay? Shout out sa'yo, Vilma Tintano. Shout out sa'yo, maraming salamat. Kaya di ako naniniwala, inosente, yung boy panot niyan. V, Balin, pumunta ang dalawang sponsor at si Tinay sa pamamahay nila. At yan, sabi ni Zoomin Chigen, andyan naman si Edu, wag si Olives ang magsagot. Tama. Actually, dapat si Edu ang sumasagot. Si Edu pa, inom-inom lang doon. Di siya nagsasalita. Eh, siya ang nakakaalam kasi ng lahat yan, guys. No? Tayo naman nagiging patas po tayo. Kasi, alam mo yun, hindi ko inaaway si Edu rito, guys, ha. Hindi mapagkamalian. Pero isay time na magsalita siya. Ano ang mayroon kay Ido? At pipilitin ninyo sila na magkatuluyan. Tama. Panginoon ba kayo? Hindi, Lola, ang tanong ko dyan, baka tong sponsor may alam sa dalawa? Kasi, di ba, alam mo yon, bakit naglalakas loob tong dalawang sponsor? Or maaari din na ayaw nila talaga kay Bridget. Eh, yung kay Bridget Edu, guys, yung love team, yung content yun. No, content pa yun. Hindi naman sila pag pinag-love team Hi guys, good morning! Marzano TV 2.0. At i-react po natin itong kay Hayat Zamora na may pamagat. Edu kasama sa setup kay Beyonce. Dalawang sponsor ang kasabwat. Oy. Tingnan natin guys, alamin natin po yan. Syempre, shoutout po sa lahat ng mga solid viewers natin. Sa lahat ng mga silent viewers natin. Talagang lagi solid at talagang inaabangan ang mga reaction video ko. Maraming salamat. Lalo si Chris Marlepon, ha. Solid din sa atin. At syempre sa lahat ng mga viewers natin, shoutout po. At syempre, shoutout muna natin lahat ng mga nagmamahal dito sa ating Kalingap, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, shoutout kay Kuya Balsaros Matubang at kay Kalingap Rob. At eto na nga guys, no, bago tayo magpunta dyan, basahin po natin itong mga nag-comment sa last video reaction ko. No, at sige, basahin natin to. Sabi ni, at ito yung ni-reaction ko yung live ni live ni Sir Olives at ni Edu last time. So, yan. Ate Face, ano po ang purpose, Sir Olives? Ang tanong lang. Sa nagkita or hindi, ang sagot lang dyan is yes or no, hindi yung ano-ano. Kasi si Sir Olives, hindi pa nila madiretso yung hindi pa nila kasi madiretso kung nakita ba, hindi. Wala namang problema yung guys. At yan, sabi ni Zoomin Chigen, andyan naman si Edu, wag si Olives ang magsagot. Tama. Actually, dapat si Edu ang sumasagot. Si Edu pa, inom-inom lang doon. Di siya nagsasalita. Eh, siya ang nakakaalam kasi ng lahat yan, guys. No? Tayo naman nagiging patas po tayo. Kasi, alam mo yun, hindi ko inaaway si Edu rito, guys, ha. Hindi mapagkamalian. Pero isay time na magsalita siya. Kasi actually, marami nang nagdaan ng mga issue against sa Kalinga. Pero nananahimik pa rin siya. Actually, meron ako napapansin sa kanya. Parang red flag din, no? Ang red flag kay Edu, minsan sinasabi pa niya na wag na iba si Beyonce. Kung isipin mo, wala naman nang babas kay Beyonce. Nire-real talk siya ng mga viewers and mga reactors Doon pa lang red flag si Edu, and then mapapansin nyo, hindi siya masyadong nagtatanggol kay Kuya Bal, no? Pare, tulad nung sa boses, ginagaya yung boses niya ni TQ. Hindi siya nagsasalita doon. Wala siyang doon. Kaya at the same time, kung may mga naging problema man dito, sabi nga ni Kuya Bal, yung problema ni Kuya Bal kay Beyonce, pang barangay na issue Pero yung kay Edu, talagang yung sinasabi kung totoo man to, pang tulpo talaga yung guys. No, wag mo-open saan si Edu kasi masyado na siya tahimik, no? And kami naman, yes, gusto namin ng mga issue pero gusto rin namin matapos ang issue, no? Di lang kami gusto namin paldo, no? Sinasabi ko lang paldo, syempre, pampa-good vibes yun, no? Pero totoosin guys, nakakaumay din ang issue. No, pero syempre, saan ba nagagaling ang issue?
dapat sagutin kasi ni Edu, 'di ba? Ay iba nagtataka. Para ang dating kasi, parang naramdaman pa rin nila si Edu, meron pa siyang ano kay Beyonce. Nandun pa rin yung love niya. Kung totoo yung sinasabi nila na inahatak ni Edu si Beyonce noon. No, inahatak niya. Yeah, to guys, guys, AI generated to ha. Kung totoo yung istorya na parang nakita daw si Beyonce sa si Edu doon, tapos nangyayari inahatak ni Edu si Beyonce. At si Beyonce pumapalag at sinasabi nga daw ni Beyonce na tatakbo siya kung pag di siya bibitawan magpapasagasa daw sa sasakyan. So yan, AI generated po yan ha. So yung mga ganong kwento, what if kung totoo yun, no? Kasi hindi naman pwedeng, alam mo yun, ako nagiging patas lang din ako as hindi nagsasalita si Edu, both side pakikinggan ko, na paniniwalaan ko both side. Kaya makakapagkwento na ito, makapagsabi ng totoo, si Beyonce at si Edu. Lalo si Edu, dapat magsalita siya dyan. No, hindi ako guide kay Edu, pero tinutulungan ko siya magpakalalaki, magpakatapang. Kasi sobra na yung issue. Parang ang iba naniniwala na si Edu, biruin mo, di ba? Yung closure na sinasabi niya, yes, may closure na kayo. No, may closure na kayo nung last episode eh. Di ba closure yun? Ngayon, dun sa dating interview niya kay Freda, matagal na daw yun. Kahit matagal na yun, valid pa rin yun kasi sinasabi niyo doon na may plano kayong pumunta sa bahay at nakikipag-usap dito kay TQ. Kumbaga parang, di ba wala ka naman palang feelings sa kanya, no? Hindi mo sinasabi kasi ni Sir Hambalos na agal love team lang talaga. Pero bakit gumagawa ng effort na ganito? No? Still guys, nagbibigay rin ako ng benefit of the doubt. 'Di ba? Parang may isip mo, Edu. 'Di ba? Parang ba't mo kailangan gawin na magmaipagkita? Ayaw na nga sa'yo. Ayaw na maipagkita ng babae. Kaya nga, ngayon, sagutin mo 'to sinasabi ko. Hindi kita inaaway, hindi kita binabash. Sinasabi ko lang, kasi para matapos ng issue. Yes, sabi ko again, kami mga reactor, gusto namin ng views. Pero yung mga ganito na parang may nasasaktan na, dapat magsalita ka. It's high time na magsalita ka. Simple lang, may naramdaman kay Beyonce, wala. Totoo ba na hanggang love team lang? Oh, bakit? Ito ba, sagutin natin, kasabwat ka ba dito sa setup? Kasi balita rito guys, sa video na react natin, nakaabang na sa kani Edu doon. Tapos nakita siya ni Beyonce daw. Inawakan sa bewang, sa kamay. Then si Beyonce nagpapapalag. At sabi ni Beyonce, pag hindi mo ako binitawan, magpapasagasa ako sa sakyan. Oh. Ngayon, sagutin ni Edu yun. Yung akusasyon na yun. Kung hindi totoo. Oh, ang napapahama kasi dito guys, ang kalingap si Kuya Bal. Si Kuya Bal talagang nakakaawa dito sa lahat. No, kumbaga parang problemang magjowa. Nadadamay talaga yung kalingap. Oh, tapos sabihin ng mga reactor daw, hindi kami nagpapagulo sa reactor. Nagre-react lang kami. Hindi kami magre-react kung walang i-react. No? Ako kasi, totoo lang, marami mga viewers and supporters ng kalingap. Gusto nilang magsalita si Edu. Si Edu tahimik. Sa red flag pa sabihin niya dati na hindi ko lang pinapansin dati yun eh. Sasabihin niya, wag niyong i-vlog, wag niyo nang i-react si Beyonce, wag niyong i-bash. Hindi mo siya ibinabash eh. Nire-real talk siya, iba yung binabash siya eh. Diba kung may nababash sa kanya, mga supporter, pero hindi reactor. Para sa akin. Sabi ni Yoski, wala naman masama kung magkita at magkausap si Kalingap Edu at B. Pero sana magsalita ka, Edu. Kung totoo nagkita kayo o hindi. Sinasadya na nagkita kayo. Ang masyadong tahimik ka, nakakairita. Hindi po masama magsalita minsan kung kinakailangan para hindi naman nagiging kawawa sila Kuya Bal at Kalingap Rob. Dahil sila tuloy ang lagi pinupunteriya ng antay. Tama. O, di ba? Sinong pinupunteriya? Si Kuya Bal. Kahit nga yung di ba? Ang dating si Kuya Bal ang nambabash kay kay Beyonce, hindi naman eh. Pinagtatanggol lang ni Kuya Bal yung kalingap tsaka sarili niya eh. Pero minsan si Edu tahimik.
Tahimik siya masyado. Siya ang involved dito. Nabalahura si Kuya Bal dahil sa'yo at sa pagdala mo kay girl sa liblib na lugar. Sabi ni Yoski. Sagutin niya yun, yung mga liblib na lugar. Ba't di niya sagutin? Kung talagang hindi nangyari yun. Then ba't manggagaling pa sa ibang mga reaktor like Hambalolos? Nakukwento mo pala. Biri mo, Edo nakukwento mo kay Hambalolos yung sinasabi mo sa kanya. Si Hambalolos naman, kinukwento sa tao. Hindi ba't mas maigi ikaw ang magsabi sa tao? Kailangan ipadaan. Tsaka, ba't kailangan kami kasama? Alam mo, bilang lalaki, ikaw ang mag-ayos nito. Lahat ng problema na to, ikaw lang, hindi mo kailangan magsama ng iba. Kasi feeling ko, pag may kasama ka, nasisira ang style mo eh. Yung diskarte mo eh. Nasisira eh. So, dapat, alam mo Edu, pagmamahal ko sa'yo to, dapat, ikaw bilang lalaki, kung makipag-usap, huwag na mga ganito, diretso mo na siya. Doon lang yun. Uy, pre! Lasing ka na naman! At Susan Garcia, bakit kasi hindi masagot ni Edo ang tanong? Oo, hindi yun lang, nakakainis na rin si Edo, nagsisinon na rin. Sabi ni Susan Garcia. Sabi ni Ma'am Susie, sabi niya, Susie Katin, bakit po ba pinipigilan niyo ang feelings ni Eds? Kung totoo man na nagbalikan yung dalawa. Hindi po namin pinipigilan, tsaka hindi po namin alam kung sila ba't hindi. Wala. Kaya sabi nga namin, magsalita siya. Kung meron ba silang feelings kay Beyonce o wala. Kasi baka mamaya meron yan. Na pigilan na lang siya, natakot na lang siya dahil lumabas na yung tulpo. Kasi sabi ko nga, inisip ko, kung wala talaga siyang feelings kay Beyonce, bakit siya pumapayag kunwari? Sabihin na natin, nasulsulan din siya. Di ba? Kunwari, nasulsulan siya. Bakit ka pumapayag? Wala ka naman ng feelings. Kasi parang ba't nag-e-effort ka pa? Ayaw na nga may pagkita sa'yo, tapos wala ka naman palang feelings. Kaya ako, hindi naman po pinipigilan. Kung nagmamahalan sila, wala naman sa akin yun. Dahil puso niya yan eh. Wala naman kayo magagawa kung gusto ni Edo. Wala naman talaga magagawa. Sabi, wag nyo naman panghawakan ng pagkataon ni Eds at bakit pinipilit si Edo kay Bridget. Di yan pinipilit. Gusto nga niya mag-love team eh. Edo tsaka Bridget eh. Content lang po yan. Kung ayaw ni Eds kasi paldo kayo pag mag-react sa love team. Hindi kami dahil sa paldo. Oo, para mawala nila ng issue. Tsaka yung love team ni Bridget tsaka Edo. Content lang yan. Content lang yan. Di ba? Tsaka di yan pinipigilan siya. Pero hindi nyo po iniisip na ramdaman na opinion lang po. Sabi ko nga iniisip nga namin naramdaman niya. Sabihin niya naramdaman niya, hindi siya tahimik siya. Sabi ni Garma Bing, ako na nahihirapan sagot ni Sir Olives. Bakit ganyan siya magpaliwanag? Kung umamin na tapos hindi yung paligoy-ligoy pa. Sabi ni Garma Bing. Hindi kasi masagot yung diretso yung tanong eh. Totoo wala namang problema na nagkita guys. Ang pinaproblema kasi tinanggi kasi na fake news daw yung nakita pa daw kung saan totoo naman pala nagkita. Ba't mo tinanggi? Yun ang problema doon. Sabi ni Noleza Igsina, si Edo kasi di mo malaman kung ano talaga, tahimik siya, naiwas sa issue, ayaw pag-usapan. Siguro totoo, kasi kung hindi ka guilty, pag tanggol mo sarili mo, totoo. Pero kung guilty ka, no comment. Sinabi natin Ed na nagkita, hindi sinasadya, tapos sabi ni Edo fake news, di wow. Ito lang Edo, no? Hindi ako galit sa'yo. Nagiging patas lang ako sa inyong dalawa ni Beyonce. No? Di ba, magsalita ka ng tsaka may mga red flag ka na rin. Actually, sabi ko nga sa'yo, kung talagang mo sa Kalingap, mahal mo Kalingap, ang nadadali dito talaga, Kalingap, no? Kalingap ang nadadali dito sa sitwasyon na to. No, kasi kayo lang naman involved si TQ tsaka ikaw. Di ba? Tapos minsan sinasabi mo, "Huwag niyo iba si Beyonce." Bakit ka? Di ba? Binabas ba si Beyonce? Hindi namin binabas si Beyonce. No, hindi namin binabas siya, no, di ba? So anyway, pakinggan natin si Lola Crispy. Lola Crispy, shout out. Tuloy natin. Pagsinghot-singhot, kung papaano ka sininghot-singhot ni Federico. Wala kang ibang maiba to sa akin, matanda ng matanda.
Diyos mio. Yung away mo, Hayaan mo Lola. sila si Sayat. Ang mahalaga, Sinong paus na si Lolo? Oh, sinong kaaway mo, Lolo, dyan? wala kang sakit. Tama ka dyan, sis Jacqueline. Ha? Kumain. Ha? Hindi kayo kumain ng pananghalian na oh. Ha? Kaya kanina sa sinasabi ni Ate Glo na may kaso na. Ulit natin. At sabi, anong sabi? Ano pa ang pag-usapan natin? Tapos sasabihin ninyo kami pa ang nagsinungaling? Kami pa ang nagsasabi ng hindi katotohanan? Ay, wala akong sinasabi, Lola. Ang sabi ko dito, ako naniniwala ako kay Beyonce, naniniwala ako kay Edu. Sila lang makakasagot nito. Ang, syempre, kung sa galing sa reactor, mahirap maniwala. Hindi naman pa pwedeng maniwala agad kami sa inyo. Malay nyo kung may dagdag bawas kayo. Ganon din naman sa amin. Ang mga viewers, wag din agad maniniwala. Di ba? Kasi ako, unang-una ako, wala ako sa sitwasyon na yon. Hindi ko makakwento ng buo yon. Hindi ako pwede magbigay ng assurance sa mga viewers ko. Even kayo din po, wala kayo dun sa sitwasyon. No? Maaaring kinukwento sa inyo, pero hindi yan ganun ka-detalye pa. Ganun yung Lola. Huwag kang magtampo. Lahat tayo, ako kasi kahit reactor ka, hindi agad kita paniniwala. Nag-a-analyze ako. So ako ngayon, nagbabalanse ako kasi nakikita ko rito habang tahimik si Edo. Sabi nga nila silent means yes. Di ba? Hindi siya nagsasalita Ito ang problema Tsaka gusto ko rin matapos ng issue na to, Lola. Maniwala ka sa akin. Gusto ko matapos ng issue na to. So dapat si Edo magsalita na. Ngayon, nagplano kayo tungkol dyan kay Beyonce? At binabaliktad ng mga reaktor sa kalingap? Hoy, wag kang ganyan, Lola. Binabaliktad ng mga reaktor sa kalingap. Paano binabaliktad? Ako, kapagsalita ko si Edo Tsaka syempre, hindi ako agad-agad basta maniniwala. Ngayon, what if totoo yung sinasabi nyo? Di ba? Ganun naman. Di namin binabalik. Huwag mo lahatin, Lola, ha? Alat hindi ka nanonood sa akin, ha? Lola, hindi ka nanonood, ha? Erwin, huwag kang gumawa ng kwento. Si Erwin lang awayin mo, wag kami. Talaga, nag-react lang kami. Kasinungalingan. At kayong mga reaktor na wala kayong contact sa pamilyang yan, gumagawa kayo ng kwento. Ano bang kwento ginagawa namin? Wala nga ako alam na kwento Kaya nga nire-react kita, tsaka sila Ate Glo Ang bira to. Tsaka sila Letsin, nire-react ko para malaman ko. Masasabi mo ng totoo yan pag kinonfirm ni Edu. Pero pag yan hindi kinonfirm ni Edu, ibig sabihin dito totoo yan. Ganun lang yon. Ito yung nangyayari. Dumating yung dalawang sponsor kasama si Tinay. Tapos Wala si Beyonce sa pamamahay nila. so dalawang sponsor. Nag-asikaso ng pananghalian ang pamilya. Tapos, Hindi kayo kumain. talaga? Hindi kayo kumain ng pananghalian na niluluto ng pamilya. Pagkadating ni Beyonce, Grabe yung sponsor mo, kagad kayo umalis. Oh. At kayong dalawang sponsor, hinatid kayo ng magulang ni Beyonce sa motor nila. So ibig sabihin, may dalawang sponsor na bumisita sa kanila. Tapos, hindi sila kumain, hintay lang talaga nila si Beyonce. Tapos, ngayon, sinasabi nung mga sa kwento nila Erwin, malapit lang daw sa bahay ni girl. Which is tama, So, hinatid lang ng tricycle yung dalawang sponsor. Tsaka si Beyonce, tama? Nandun yung tatay. Tapos, Doon sa Kamagong. Kamagong, okay. At si Beyonce at si Tinay, sumakay ng ibang tricycle. Ang sabi, mag-usap lang pasyal-pasyal. Pero, nang pagdating ng magulang ni Beyonce, hinatid ang dalawang sponsor. Bumalik pagkatapos hinatid. Dahil ang ina, kinakabahan. So ibig sabihin, galing sa bahay, hinatid yung dalawang sponsor sa si Beyonce, sa si Tinay. Ibig sabihin, nandun si Tinay. Tapos, pagkahatid, binaba si Beyonce, tsaka yung sponsor. Baka si Tinay nandun na, Tapos, umalis na agad. Pero pagdating nung tatay, parang kinabahan yung nanay. Okay? Kasi malapit lang naman yung lugar Kamagong. Malapit lang daw yung sa bahay nila Beyonce. Nang bumalik sila, nakita ang sasakyan ni Ido. Bakit ganun? Nandun yung sasakyan ni Edu. At nakita nila mismo si Beyonce, hinahawakan ni Ido. At anong So ito na lumalabas, guys. Di ba? Again, nasa inyo po kung maniniwala kayo. Ako, kahit sabihin na natin anti-kalingap sila, ako ang inaano ko rito, yung kwento kasi, binabalidate ko, totoo hindi, At ako ay nagiging patas lang ako. Kasi sa sabihin na naman nila ang kalingap, gumagawa. Hindi kami gumagawa ng kwento. Nagbe-base kami sa mga kwento ninyo.
O sige, ulitin natin to. Din kayo. Yung bata nag-aaral. Guguluhin ninyo. Ngayon, andyan na naman sa panibagong isyo. Anong klase kayong magulang? Anong klase kayong ina? Nung isang taon pa kayo, dinig na namin yung pangalan ninyong dalawa. Pero hindi namin kayo pinapansin. Ngayon, nagplano kayo tungkol dyan kay Beyonce? At binabaliktad ng mga reaktor sa kalingap? Ikaw, Erwin. Huwag kang Ikaw, Lola, huwag ka mapalabintang Hindi ko binabaliktad. Hindi ko nga alam yung story eh. Nakikiriak lang tayo eh. Inaalam natin totoo. Oh. gumawa ng kwento ng kasinungalingan. At kayong mga reaktor na wala kayong kontak sa pamilyang yan, gumagawa kayo ng kwento. Yabang naman, Lola. Huwag kang ganyan, Lola. Malay ko kung gumagawa rin ng kwento. Hindi ka sure. Ito yung nangyayari. Dumating yung dalawang sponsor kasama si Tinay. Wala si Beyonce sa pamamahay nila. Nakasikaso ng pananghalian ang pamilya. Hindi kayo kumain. Hindi kayo kumain ng pananghalian na niluluto ng pamilya. Pagkadating ni Beyonce, kaagad kayo umalis. At kayong dalawang sponsor, hinatid kayo ng magulang ni Beyonce sa motor nila. Doon sa Kamagong. Bangkamagong. At si Beyonce at si Tinay sumakay ng ibang tricycle. So ibig sabihin pala, ang nagatid sa dalawang sponsor, itong tatay. Then sumakay si Tinay, tsaka si Beyonce sa isang tricycle. So ibig sabihin, dalawang tricycle yung gamit nila. So, ibig sabihin, nandun din si Tinay kasama ng mga sponsor. So, Lola, ito, pinapakinggan ko nga, Lola, kung ano yung totoo nangyari. Kasi, kayo lang yung nagsasalita. Si Edo tahimik. So, ang mangyari dito, kayo muna paniniwalaan ko. No? Pero, although, anti-kalingap kayo, pero syempre, as of now, yung sinasabi nyo, i-analyze ko yan. Pero, syempre, as for now, kayo paniniwalaan ko. Ayan sabi mo, binabaliktad. Diyan binabaliktad, nagiging patas lang kami kasi ang nakasalalay dito yung kalingap, no? Kasi ako, yes, si Edo ay part ng kalingap, pero syempre, mas priority ko ang kalingap. Sabihin nyo kasi, kami ay titwist namin yung istorya. So, syempre, sige, kung may contact kayo sa pamilya at nakakausap si Beyonce, pero mas maganda makausap ni Beyonce, mas gabi si Beyonce, pero still, mas gusto kong pakinggan pa rin si Edo kasi si Edo yung maganda magpaliwanag dito eh. Di ba, no? Tuloy natin. Ang sabi, mag-usap lang pasyal-pasyal. Pero, nang pagdating ng magulang ni Beyonce, hinatid ang dalawang sponsor. Bumalik pagkatapos hinatid. Dahil ang ina, kinakabahan. Nang bumalik sila, nakita ang sasakyan ni Ido. At nakita nila mismo si Beyonce, hinahawakan ni Ido. At anong sabi ni Ido? Ang ni Beyonce, ano pa ang pag-usapan natin? Hindi mo ako sinunod sa hinihiling ko. Linisin mo ang pangalan ko. Pag hindi mo ako bitiwan, magpapasagasa ako. Yan ang sinasabi ni Beyonce. Tapos gagawa kayo ng kwento? Iti-twist ninyo ang kwento? Anong klaseng tao kayo? Shout out Angelica, sabi ni Marlani Babunas. So, alam mo kung totoo yung kwento ni Lola, no? Grabe yun, no? Guys, tandaan nyo guys, no? Nagiging patas lang po tayo. As long as hindi nagsasalita si Edo dito sa issue na to, no? Mahirap siyang paniwalaan si Edo. Kailangan ma-push natin si Edo na magsalita. No? Kung ano talaga yung nangyayari, magpakalalaki siya. Kasi nakasalalay dito ang ng kalingap eh. No, ngayon, kung totoo yung sinasabi niya na sige, pag di mo binitawan, magpapasagasa ako. Kasi lumalabas hindi gusto ng babae yan, 'di ba, nung dalaga eh. Hindi niya gusto yung ginawa ni Edo. Tsaka totoosin, bakit inahatak ni Edo kung totoo man? No. Bakit inahatak ni Edo si Beyonce kung totoo man? At bakit ganun ka-importante? 'Di ba sabi niya kasi nung kay Hambalolos, parang love team lang talaga yung tingin niya. Di ba? Sinabi yun eh. Kaya ang hirap pag sa ibang tao niya pinagsasabi. Ang hirap Hindi mo alam kung totoo ba, hindi eh. Ngayon, gugulat ka, bakit kailangan niyang hatakin si Beyonce? Kung wala naman silang something. Di ba? Kung totoo ito sinasabi ni Lola guys Kasi, hindi salita sa Edo eh. Ito yung magiging muna natin. Ito muna gagawin pamantayan. Hindi naman natin, porket anti-kalingap sila, hindi natin sila agad hindi tayo maniniwala. Kasi involved naman si Beyonce rito. No? And anyway, tuloy muna natin. Fee Gonzales, good afternoon, ma'am. Grabe sila sa ginagawa nila kay Dalaga. Fee Gonzales, grabe. Nang ikinakwento nila sa akin, tumululuha ko. Dahil naaawa ko sa bata. Saan ang luha dyan? Patingin ang luha mo, tumutulo, patingin. Hindi ka lang ninyo pinabayaan. Ang dami ng problema. Problema sa mga basher. Problema na dagdag pa kayo. Mga may edad naman kayo. At magulang din kayo. Ina din kayo. Bakit ninyo pipilitin? Kasi alam mo, may problema dyan yung sponsor. Alam naman nilang okay na lahat. Si Edo magla-love team na. Anong problema ng Edge sponsor na yan?
Move on na kayo mga EDSI, no? Pero sabi ko nga, nagtataka din ako bakit malakas ang loob nung EDSI sponsor na yon. Kumbaga parang imposible naman din nila kakausap si Beyonce. Imposible naman din nila kakausap si Edu. Di ba no? Kasi bakit ko nasabi? Bakit nila napuntahan si Beyonce sa bahay? Ibig sabihin nakakausap nila. Si Edu naman, bakit napayag nila si Edu na pumunta doon? Oh. Ibig sabihin, nakakausap nila si Edu sa si Beyonce. Ngayon, maaari itong sponsor, may alam to sa dalawa. Oh, ito analyze ko lang po, hindi po to totoo, no. Hula ko lang, opinion ko lang, no. So maaaring meron silang alam sa dalawa, kaya pilit pa rin nilang pinagkakaayos. And kung totoo man ang kinukwento ni Lola, nagkita yung dalawa, nung nakita ng magulang, nakita nila na si Edu hawak si Beyonce, tapos parang pinipigilan, and then sabi ni Beyonce daw magpapasaga sa sasakyan. Kung totoo man to, ibig sabihin, kung titignan mo, may something sa dalawa eh. Hindi to simpleng walang feelings eh. Totoo lang guys. Kayo mag-iisip, wala naman kayo. Nagkagirian lang kayo. Ba't mo aatakin? Tsaka hawakan sa kamay, kung totoo man to. But guys, naging patas lang po tayo. Sana maintindihan nyo ako. Mahirap maging reactor. No? Konting mali mo lang, magtatampo yung mga viewers, ganun, mga supporter. Huwag kayo magtampo guys. Tuturuan ko lang si Edu. At gusto talaga mahal niya ang Kalingap, magsalita siya. Kasi siya lang talaga ang susi dito. Ngayon, pag nagsalita siya, si Beyonce magsasalita din niya. Malalaman natin totoo. Kasi ang hirap na ito, magkakaroon ka ng love team. Tapos yung sponsor. Kasi inisip naman ako, bakit yung sponsor naglalakas loob na pag-ayusin sila? Hindi kahit may alam to sa totoong ugnayan ni Beyonce at ni Eds. Kasi lakas nilang set up yan eh. Pagkasundo eh. Di ba no? Hindi ko alam, closure. Kasi may closure na eh, nung last episode eh. Closure yun eh. Nagtaka ako, closure eh. Doon sa interview ni Sir Olive kay Freda, sinasabi nila daw yun. Sinasabi doon, may plano sila pumunta sa bahay, no? May second chance. Di ba pakikipag-ayos yun, second chance? Di ba sabi, hindi daw, closure daw yun. Ako, sabi, kaya nagulat nga ako eh. Sinabi ni Sir Olives, naidoktong lang daw niya yung interview na yun, pero imposible na idoktong mo nang walang purpose yun eh. Sabi mo, may purpose, di ba? Doon sa interview na yun, tinatanong doon kung may second chance eh. O, ba't mo dinoktong yun? Kaya may isip mo, yung pag-uusap, maaaring closure, okay. Pero maaari din namang nakikipag-ayos. Kasi second chance eh. Di ba second chance nakikipag-ayos? O, that's only my opinion, guys. Ialawakan nyo lang unahan nyo dito. Sabi ko nga again, si Edo kasi makakasagot nito. Hanggang hula lang tayo. Ba't tahimik siya? Lahat tayo manghuhula. Mali-mali mga sinasabi natin. Kahit ako, hindi ko po pinipilit yung sinasabi ko, maaring mali din po ako. Bakit ninyo pipilitin? Na ayaw na nga makipag-usap? Sinabihan kayo ni Tinay. Sinabi ko na nga sa inyo, ayaw makipag-usap ni Beyonce. Pero ayaw ninyo maniwala. Tapos gagawa kayo ng kwento dyan? Nakabaliktaran sa nangyari? Sasabihin ninyo, si Beyonce ang may gusto? Na yung sponsor at si Tinay pumunta sa pamamahay nila at nagasikaso pa nga ang pamilya para sa pananghalian. Sino ba nagsabing si Beyonce may gusto niyan? Ako naniniwala ako hindi gusto to ni Beyonce. Alam mo, totoo lang, kung naging gusto to ni Beyonce, okay na lahat. Kung gusto niya. Nagkaroon ng pumiglas. Ibig sabihin din niya gusto. Sino nagsasabi na ginusto ni Beyonce to? Unfair doon sa kay Beyonce. Ako guys, against ako sa ginawa ni Beyonce doon sa Kalingap, no, kay Kuya Bal lalo na. Pero unfair naman sa kanya sabihin natin na hindi ginusto niya. Unfair 'yon, guys. No? Ngayon, kung si Edo magsalita, kung totoo itong nangyari itong sitwasyon na hinahatak, pinipigilan niya si Beyonce gustong kumawala. At sabi niya, pag di mo binitawan, magpapasagasa ako. Di ba? Grabe, di ba? So, ang tanong ko, ako naniniwala ako, hindi niya alam ni Beyonce yan. Ang may kasalanan niyo yung dalawang sponsor. And then, nagugulat ako, ang tanong ko lang dito, kasabot ba nila si Edo? Sinasabi nila kasabot daw si Edo eh. Di ba? Kasabot eh. Hindi sila kumain. Gagawa ninyo ng kwento? Tapos sasabihin niyo sa akin, tumululuha ko. Ang luha mo. Hindi na lang ninyo pinabayaan. Ang dami ng problema sa mga basher, problema nagdagdag pa kayo, mga may edad naman kayo, at magulang din kayo, ina din kayo. Bakit ninyo pipilitin? Bakit ninyo pipilitin? Na ayaw na nga makipag-usap. Sinabihan kayo ni Tinay, sinabi ko na nga sa inyo, ayaw makipag-usap ni Beyonce.
Pero ayaw ninyong maniwala. Tapos gagawa-gawa kayo ng kwento dyan. Nakabaliktaran sa nangyari. Sasabihin ninyo, si Biancy ang may gusto. Na yung sponsor at si Tinay pumunta sa pamamahay nila at nagasikaso pa nga ang pamilya para sa pananghalian. Pero hindi sila kumain. Gagawa ninyo ng kwento. Tapos sasabihin niyo kami pa ang nagsinungaling, kami pa ang nagsasabi ng hindi katotohanan. Tapos pag nagsabi kami ng katotohanan, kami pa ang nakakahiya. Nakakahiya na pala ngayon ang sabi ng katotohanan, yung nagsabi ng nagkwento ng mga nagreaksyon ng mga kasinungaling. Ganun talaga yon. Ano mo, Lola, hindi mo pipilis lahat. Si Jose Rizal nga pinatay eh. Jose Rizal nagsasabi ng totoo, pinatay. Oh, doon talaga sa buhay. Minsan, kung pag nagsabi ka ng totoo, pinapatay. Oh, worse, minsan awayin ka pa. Kaya minsan masakit ang katotohanan. Hindi kasi matanggap ng iba yan, Lola. Pero ganun talaga. Pero syempre, kwento mo yan. No, mas paniniwalaan ko pa rin si Biancy tsaka si Edu. Kaya yung mga kwento ninyo, hindi mo pipilit yung lahat na maniwala. Di ba? Magsasalita ka niyan. Sabihin nyo, nagsisinungaling kami. Hindi palabas mo yung sinabi ni Biancy, yung kwento niya mismo, kahit audio record lang, para maniwala kami. Kasi kwento yan, Lola. Saan nagigets mo? Social media to. So, ang tao, hindi agad maniniwala yan. Natural. Kasi wala namang ebidensya na pinapakita. Siyempre, kwento mo yan. Sabi mo, umiyak kay mali ko. Kung umiyak ka ba talaga? Ganun naman yun. Huwag ka magtatampo, Lola. Ganun talaga yan. Hindi mo mapiplis na paniwalaan ka. Walang pilitan. Hindi nakakahiya. Tigilan ninyo na ang pamilya. Kayo mga sponsor, kung kayo may gusto kayo, kayo na lang. Huwag ninyo pilitin yung bata. Huwag ninyo pilitin ang dalaga. Dahil may pubya na siya. Anong klase kayo? Si Edo parang walang puta. Kung gusto niya makipag-usap, bakit di pumunta sa pamamahay nila? Tama. Totoo lang, Edu. Huwag ka na magsama ng mga vlog. Ikaw na lang mag-isa. Para sa akin, no? Basta ipaalam mo lang na, kausap, Kuya Bal, ngayong araw, Kuya Bal, pupunta ako kay Labianse. Okay lang po ba? Ako lang mag-isa, Kuya, pero pinapaalam ko sa inyo na pumunta ako kay Labianse. Ngayon, kung may mangyayari sa akin, alam nyo na, Kuya, saan ako hahanapin? Ganun, di ba? Pwede naman eh. At least malakas, kasi maganda sa lalaki. Kahit ikaw lang mag-isa kumausap sa pamilya, mas maganda yun. Mas mapafeel na kasi may sincere. Pag nagsama ka ng vlogger, nasa isip ng pamilya, ikaw content mo. Ganun. Kaya maganda, ikaw na lang, Edu. Ikaw na mag-isa lumapit sa pamilya. Huwag ka na magsama, kasama mo magulang mo. Ganun. Kapatid mo. Wag vlogger. Mahirap yan. Yan. Kung maganda ang intensyon mo, Ido, pumunta ka sa pamamahay ni Biancy. Hindi ka makipagsabwatan dyan sa mga sponsor dahil ipinapahamak ka lang nila. Ipinapahamak ka lang nila para sa kanilang kagustuhan. Kung talagang mahal mo si Biancy, bakit nung munting hiling, nalinisin mo ang pangalan ko? Wala kang ginawa. Sino pang babae ang gustong kumausap sa'yo kung ganun man lang na simpleng bagay, hindi mo maibigay? Shout out sa'yo, Vilma Tintano. Shout out sa'yo, maraming salamat. Kaya di ako naniniwala, inosente, yung boy panot niyan. Balin, pumunta ang dalawang sponsor at si Tinay sa pamamahay nila. Wala si Biancy sa pamamahay nila. Nakasikaso pa ang magulang ng pananghalian kasi sponsor nga ang dumating. Isinama si Tinay dahil alam nila si Tinay at si Biancy ay magkaibigan. Nakasikaso ng pananghalian pero hindi sila kumain ng pananghalian. Saka alam mo nagulat na ako, Lola. Ito red flag din kay Edu. Pero bakit ganun? Si Edu mas naniniwala sa sponsor. No, nagugulat lang naman ako. Pag sponsor, parang andali niyang mahikayat ng sponsor. Alam mo, Edu, wag ka masaktan sa akin, no? Paisip lang ako. Pag sponsor, sabi mo, hindi ka nagpapahawak sa liig. Pero ang tanong ko, bakit ganun, no? Kung, hindi ko alam kung ito kung kasabwat ka man, bakit napapapayag ka ng sponsor na yon? Di ba, hindi naman, unang-una, hindi naman yun about sa pagka-charity. Di ba? Bakit sumama ka sa dalawang yon? Di ba? Tapos, nagulat ako kung totoo man to kasi kung sasabihin mo na sinet up ka lang din, bakit, based dito sa kwento nila kung totoo man to, bakit nakita nila na hawak mo si Biancy, tapos, nagpumipiglas si Biancy sa'yo? Kung talagang hindi mo din alam to. Kasi kung hindi mo to alam, ano po to, mami, ba't nandiyan si Biancy? Tapos ikaw mismo, aalis ka na rin agad. Pero bakit nagkaroon ng tagpo na hinawakan mo siya at pumipiglas si Biancy at gusto magpasagas sa sasakyan? Again, guys,
No, hindi po ako naniniwala sa kwento na to. Pero what if totoo yung kwento? No, as a reactor, gusto ko na maging patas, no. A red flag yun eh. Bakit nakinig ka sa sponsor kung totoo man tong nangyari? No, ngayon kung gusto mong ano yung sarili mo, magsalita ka. This time magsalita ka. Kasi kawawa kalingap dito. Unang-una yung mga reaktor na paniniwalaan ka. Beri mo, ang hirap magtanggol sa taong hindi nagsasalita. Kunwari ako, re-react ko to, paniniwalaan kita. Ang hirap dahil wala akong hawak na ebidensya. Eh sila, yung reaktor nila TQ, malakas ang loob nila. Bakit? Kasi nagkukwento si Beyonce sa kanila. Eh sa amin, wala nagkukwento. Hula lang kami. So, what if lumabas yung totoo? Totoo ko na sinasabi ni Beyonce, sinong durog? Ang kalingap ang durog. Tsaka kami mga reaktor. Kumbaga, naka ano din yung pangalan namin dito, Edu. Ngayon, magsalita ka. Yun lang naman. Kaya ito mga to, malakas magloob magsalita na totoo sinasabi nila. Pero for now, syempre hindi ako naniniwala. Maniniwala pa rin ako kung si Beyonce ay magano. Pero ako, hindi ko inaalis na maaaring totoo din sinasabi nila. Kasi malaki ang chance nakakausap. Kaya ikaw, hindi naman namin ikaw nakakausap eh. Diba? Magsalita ka na kasi, Edu. Alang-alang sa kalingap. Kasi problema nyo ni TQ yan, nadamay ang kalingap, nadamay si Kuya Bal. Napatulpo pa. Diba? Mas napahiya pa nga si Kuya Bal kaysa sa'yo. Ikaw, tahimik ka lang. Diba? Again, Edu, hindi kita inaaway. Nagpapakatotoo lang ako sa'yo. Hindi ako nagsumisip-sip sa'yo. Hindi ako nagsusugarcoat. No? This time, magsalita ka naman. Dating ni Beyonce, sinabi, maglalabas lang sila at mayroong pag-uusapan. At hiwalayin sila. Yung dalawang sponsor, hinatid ng magulang sa Mangkamagong. Sumunod si Beyonce at si Tinay sa ibang tricycle. Pagkatapos namin natin, yung dalawang sponsor, kinabahan si Hansen, bumalik, iba daw ang kutob niya. Pagbalik, doon, nakita ang sasakyan ni Ido at hawak na si Beyonce. Gusto magpasagasa. At sabi, ano pa pag-usapan natin? Hindi mo sinunod ang hiningi ko. Ang hiniling ko, linisin mo ang pangalan ko. Sirang-sira na ako. Pag hindi mo ako bitiwan, magpapasagasa ako. Oh, di ba? Grabe yun, actually. Grabe yun, ha? Grabe yun, ha? Sumunod si Beyonce at si Tinay sa ibang tricycle. Pagkatapos namin natin, yung dalawang sponsor, kinabahan si Hansen, bumalik, iba daw ang kutob niya. Pagbalik, doon, nakita ang sasakyan ni Ido at hawak na si Beyonce. Gusto magpasagasa. At sabi, ano pa pag-usapan natin? Hindi mo sinunod ang hiningi ko. Ang hiniling ko, linisin mo ang pangalan ko. Sirang-sira na ako. Pag hindi mo ako bitiwan, magpapasagasa ako. Ngayon, iti-twist ninyo, si Beyonce ang may kasalanan, si Beyonce ang may gusto, pero yung tatlo ang pumunta sa pamamahay nila, Ang sinasabi ko dyan, may kasalanan, yung sponsor. Pero nagtataka lang talaga ako, bakit napapayag nila si Edu? At si Edu naman, bakit pumayag sa sponsor? Dahil sponsor. Akala ko ba hindi siya nagpapawak sa leeg? No? Para sa akin lang naman, Edu, may mga red flag ka kasi na napapansin din ng marami. Nagiging patas tayo. No? Basta ako, tutulong ko lang si Edu na magpakatotoo at magsalita. Kasi para matapos na to, again guys, hindi kami nandito. Siyempre, gusto namin ng views. Gusto namin pumaldo. Pero ito ay kasi kung totoo man to, ako totoosin guys, huwag kayo maano sa akin na, may ano kay Tiko dahil ginawa niya kay Kuya Bal. Pero may karapatan pa rin yung babae. Sa under sa batas natin, kung yan ay totoo na hindi niya gusto, pinilit siya, may kalalagyan sa Edu. At kung mapapatunayan, nakasabot siya. Not unless, kasama din siya na dinaya nung dalawang yon. So, depende po yan sa sitwasyon na. Di ko pa rin po kasi alam yung pinakatotoong istorya. Na hanggang nagko-comment lang ako. Nagbibigay lang ako ng mga opinion, mga perception, mga point of view na maaaring malagay si alanganin si Edu kung mapapatunayan nakasabot siya. Lalo na yan si Beyonce. Sabi niya, kasi alam nyo, kahit sabi niya na trauma, wala tayong magagawa doon. Pag nagpatingin niya sa doktor at nagsabi ng doktor na trauma siya, doktor kasi makapagsabi magpapa-medical legal pa yan guys. Abangan natin. No, kailangan niya ng medical. Hindi pwede sabihin na trauma ako. Hindi pwede yun. Pupunta ka mismo sa isang doktor at pagpapatingin doon. Doon titignan ng doktor kung na-trauma ka. Kaya hindi pwede doon na magsinungaling ka sa doktor. Kasi ang usgado, hindi yan kukuha ng ebidensya sa sinasabi mo. Laging may medical legal yan. May ebidensya. Nila yung dalaga. Anong klase kayo? Parang galawan ni Kiso, pumunta doon, kunyari mabait pero may masamang balak. Ganon ang mga galawan ngayon. Kaya yung bata iyak ng iyak. Nagkaroon na siya ng magkakaroon talaga yan siya ng yung bigla na lang nagulat, matakutin na yan, hindi magtatagal. Di ba makikita ng pag-aaral? Anong klaseng tao kayo, sponsor?
Hindi kayo nahihiya sa mga sarili niyo? Ina din kayo? Mawawala ng tiwala sa sponsor yan. Hindi na makikipag-usap. Ibalik ninyo sa inyong mga sarili. Kung gagawin sa mga anak ninyo. Abusado rin kasi kayong dalang sponsor. Sobra kayo. Anong pakiramdam ninyo? Matutuwa ba kayo na may taong masisit up para makipagkita sa lalaki? Ha? Anong klaseng tao kayo? Ano yan? Bawal yan. Totoo sin. Bawal yan. Sa Bausi, pwede yan. Bausi, pwede yan. Ha? Matagal na yan si Tio Makata. Dati na yan, nasa Karipa. Kasi nawawala siya ng sponsor if ever na aaminin siya. Hindi siya aalisan ng sponsor kung magsasabi ng totoo. Magpakalalaki. Ipagtanggol ang babae kung mahal mo. Sinira, kung nasira man ang pagkatao mo, ang career mo bilang isang vlogger, sinira din ang buhay ni Beyonce. Pariho lang kayo. Mas malala nga si Beyonce dahil babae eh. Magpakalalaki ka naman, Ido. Yun lang naman simple, Edo. Magpakalalaki ka. No? Ako, galito ako kala TQ sa ginawa niya kay Kuya Bal. Yung ginawa niya kay Kuya Bal. No, wala personalan. Pero this time, magpakalalaki ka, Edo. Pakalalaki ka naman. Kung talagang kayo, ipaglaban mo. Kung hindi naman kayo, hayaan nyo ang panahon na sila ang panahon ang maggagalaw para sa inyo. Ano ba totoo? May feelings ka ba kay Beyonce o wala? Kasi, alam mo yon, kung totoo tong storya na to, na inawakan mo siya sa bewang at hinawa mo sa kamay, pilit na umaano si Beyonce, may something sa inyo eh. Hindi mo to maano sa tao eh. Kahit sinong tao, kahit bata, maintindihan. Anong meron sa inyo? Ba't inahatak-hatak mo siya? Kung totoo man po ito Kung totoo man tong kwento na to. Kaya mapapaisip. Kasi baka mamaya nahiya na lang siya dahil nagkatulpo na. Ano ba talagang totoo? Sabi mo yung totoo, Edu. Harap-harapan. Isang matinding salita lang, diretso. Kahit isa mong best mo lang gawin. Pero napaka-precise ng comment. Saka dapat wala kang ayudante. Lagi ka kasi may ayudante. Di ba? Lagi may ayudante. Pag nagla-live ka, ikaw lang, wala kang makasama. Kaya gusto mo, sulat mo yung gusto mo sabihin para hindi mo makalimutan. Ganun. Magpakalalaki ka, tol. Huwag tayong gumamit ng kung sino-sinong tao para lang kayo magkausap. Dahil ayaw niya sa'yo makipagkita, makipag-usap. Bakit pilitin? At kinukunsabo pa itong dalawang sponsor. Kung kayo, may gusto na sila magkatuluyan, gawin ninyo sa tamang paraan. Yes, tama naman si Lola, in fairness Kung gusto mo talaga makatuluyan, hindi sa ganyang paraan. Tama si Lola doon, di ba? Gawin ninyo sa tamang paraan. Oo. Huwag ganyan, na pati magulang, niluloko ninyo. Kaya kanina kasi sinasabi ni Ate Glo na may kaso na. Hindi itinuloy ang kaso ni Ido nung panahon. Hindi itinuloy. Nakatinding. Pero ngayon, papaano yan ngayon? At may Nako po. isa pa lang, nanay, ng kaklase ni Beyonce, nakakita ng buong pangyayari. Nako po. May isang nanay, nanay ng kaklase ni Beyonce, na nakakaalam sa buong pangyayari. Nako po. Kaya yan ang inasikaso na mayroong mag-witness. Witness. Okay. Ibang klase kayo. Lalo ninyong sinisira ang kalingap. Lalo ninyong sinisira. Ito yung sinasabi natin, guys Madadami kasi ang kalingap dito. Kawawa talaga dito sila, Kuya Bal. Kaya ako as a reactor, nagiging baltas ako dito sa punto na to. Kasi di ko alam buong pangyayari. Not unless, si Edu ay magkukwento din sa amin na ginagawa ni Beyonce sa mga reactor niya. Pero kung walang kwento, mahirap po yan. Mahirap siyang ipagtanggol. Mahirap po yan. Supporters ba kayo ng kalingap? Nagmamahal ba talaga kayo kay Ido? Kung nagmamahal kayo kay Ido, hindi ninyo pinapahamak sa ganung mga kaparaanan. Tama. Si Jomong na-miss kita. Dito ka pala, sabi ni Justin. Diba kasi talagang alam mo, mahirap to. Itong sponsor kasi talaga may kasalanan dyan. Ba't nyo kasi ginawa yan Tignan nyo, napahamak si Edu. Ngayon, anong gagawin ni Edu? Tatahimik din. Magsalita siya. Sabi Justin, Jumbo shout out sa'yo. Sino crazy? Ikaw? Wala talagang titigil hanggat walang masampulan. Ayan, nakablatter na sa lugar na pinangyarihan, nakablatter na uli dyan sa Kaisan. Yan na. May blatter. Si Beyonce ang pumigil, huwag idimanda si Ido. Ngayon, inulit na naman. Inulit na naman. Kasi kung talagang totoo, guys, matindi yan sa Bausi. Ba't mo hinawakan siya, then ayaw mong pakawalan, delikado po yan. Di po ako abogado, pero delikado yan. Yung ginawa nila na ganyan setup, hawakan mo na ganyan. Sasabihin, hindi naman daw napahamak, no. Yung taong, kasi ano yan para mo yung, tawag dun, para pinipigilan mo siya. Something may batas dyan na na pwede kang kasuhan yung ganyan, pinipigilan mo. Totoo man po to kung totoo po Yan nilangga kanina, Ate Glo.
At pasensya kayo, dalawang sponsor, minura kayo ni Cecil TVPH. Deserve ninyong murahin kayo. Dahil wala kayong kwenta. Wala kayong kwenta. Yung bata, yung dalaga, hinihintay niyo pa talaga. Dahil yun pala, kausap na ninyo, si Ido. Ibig sabihin, alam ni Edo to. Lumalabas ka sa bot nga, Lola. Based dito sa kwento ni Lola. Nakatulong ba si Ido sa inyo? O kayo ang may gusto? Tanong ko sa inyo, sponsor. Yung isa dyan, utusan. At feeling sponsoran. Feeling sponsoran ka. Pero hindi ka naman sponsor, utusan. Utusan lang pala isa. Anong klase kayo? May malasakit. Alam mo kasi, sabi ko nga, Lola, baka ano yan, small time sponsor. Kasi kung big time sponsor yan, puchik. Ako makikipagbito ko sa ganyan. Hindi, sa mamahaling restaurant ko dadalhin. Konti tao doon. Hindi puntahan na maraming tao yun. Siyempre, puro may pera lang pupunta doon. Dapat doon yung ginasusan nyo man lang. At least kayo, then nagpaalam kayo sa magulang ng tama, ng maayos. Hindi yung ganyan, set up. Tapos, kinakausap daw si Edo, hindi ko alam kung totoo yun, ha. Siyempre, kwento niya yan. Pero siyempre, Lola, again, para sa iyo, totoo to. Para sa akin, hindi po agad maniniwala. Pero what if kung totoo man, lalabas. Kasabot nga si Edo. Nakuha niyo po ba? Huwag kayo magalit sa akin, guys. Kasi this time, gusto ko talaga maayos to. Gusto talaga matapos na to. Maniwala kayo, guys. Kahit naman po ako, nauumay din naman ako. Kaya lang, syempre, actor pa tayo. Issue, goodbye. Sirak po natin yan. Ano namin to? Content namin to. Ba talaga kayo kay Ido? May malasakit ba talaga kayo kay Ido? Dahil kayo ang nagpapahamak. Again, guys, tong video na to, AI generated po yan, ha? Hindi po totoong video yan, ha? Kahit pa, sabihin natin na nakikiusap si Ido sa inyo. Hindi ninyo sana pinayagan. Kayo dapat ang nag-advise. Pero kayo ang pasimuno. Dahil noong isang taon pa, kayo na ang pasimuno. Kaya nagtagaytay ang Ido. Ano ang mayroon kay Ido? At pipilitin ninyo sila na magkatuluyan. Tama. Panginoon ba kayo? Hindi, Lola, ang tanong ko dyan, baka tong sponsor may alam sa dalawa? Kasi, di ba, alam mo yon, bakit maglalakas loob tong dalawang sponsor? Or maaari din na ayaw nila talaga kay Bridget. Yung kay Bridget Edo, guys, yung love team, yung content yun. No, content pa yun. Hindi naman sila pag pinag-love team mag-aasawa, hindi po. Content lang yun. Baka siguro dahil doon, gusto talaga, dahil EDSI supporter sila, gusto lang talaga nila, EDSI lang. Walang Bridget tsaka Edo, maaaring ganun. No? Pero kasi nagtataka ako, totoo man, bakit tayo pag-usap si Edo at pumayag siya? Tapos ang nakagulat doon, nakahintay daw yung sasakyan. Yari tayo dyan. Hi, sponsor! Panginoon ba kayo? Justin, bakit si Sir Hambaloslos, sinasagot niya yung tinatanong sa kanya, hindi na ba niya alam ang tanong para sa kanya at hindi? Shoutout sa iyo, Dumong, shoutout sa iyo, kapatid. Anong klase kayo? Tao? Lalo na itong babaeng ito. Hold on, baby, hold on. Ano sabi nyo, guys? Please Itong si comment Melissa, below. manalo. Sa itura mo pa lang. Ano pangalan niya? Ano pangalan? Hi, sponsor! Panginoon ba kayo? Ano pangalan ni sponsor? Justin, bakit si Sir Hambaloslos, sinasagot niya yung tinatanong sa kanya, hindi na ba niya alam ang tanong para sa kanya at hindi? Shoutout sa iyo, Dumong, shoutout sa iyo, kapatid. Oo nga di ba? Ba't kay ang baluslos nagsasabi siya? Si ang baluslos naman, kinukwento naman sa atin. Sabi ko, kung nakukwento mo sa ibang tao, ba't hindi ka magsalita, Edo? Di ba, kailangan may ayudante. Lagi may sasabihin mo sa ibang tao, nai-interview ka din naman pala, nagla-live ka. Ano silbi ng live? Magsalita ka na, Edo, para matapos na to. Hindi ako galit sa'yo, pero it's high time na makinig ka sa mga viewers and mga supporters mo. Kasi talaga nakakarendi yung pagiging tahimik mo. Magpakalalaki ka, Edo. No, magpakalalaki ka. Lalo na yung may na-involve dito si Beyonce, di ba? Para malinawan. For the last, di ba? Ano ba kayo ni Beyonce? Totoo ba may naramdaman ka sa kanya? Di ba? Bakit ganun? Di ba? Kung wala, bakit pipilitin mo? Ba't mo pipilitin na mag-ayos pa kayo? Okay na yan meron na kayong closure dun sa last episode Okay na Nag-usap na pala kayo Di ba? Hindi na kailangan ng closure. Pero kasi dun sa interview, plano nilang pumunta dun sa bahay nila Beyonce for second chance. Di ba Kaya sabi ni Beyonce dun sa live niya, kasama yung 3 tukmol.
Wala, no second chance. Yuck. Ganun ka na. Pero ikaw, bakit pumayag ka sa sponsor? Ngayon, di natin alam kung setup din si Edu. Pero lumalabas daw dito, kasabot. Di ba? Anong klase kayo? Tao? Ha? Lalo na itong babaeng ito. Ha? Shoutout sa inyo guys ha. Basta Itong si Melissa Manalo. Melissa Sa itsura Manalo. mo pa lang. Melissa Manalo. Okay. May edad ka na? Ay, may edad Ha? na. May edad ka na? Sigurado, may apo ka na din na dalaga? Bakit mo ginawa yan? Kasama mo itong si Labi, ano ba yung pangalan niya? Gusto talaga niya magkabalikan ng EDSI, kaya ganon. Siyempre, sponsor yon EDSI. Ang babaeng yan. Ha? Alam mo sa lahat na nangyayaring issue, laging involved ang sponsor. Kaya sabi ko sa inyo, pampagulo yung sponsor eh. Huwag niyo, alam niyo, ang sponsor, tumulong na lang kayo. Huwag na kayo makisali sa mga issue. Pampagulo. Ilbis na tumutulong lang kayo, nakikisali kayo sa mga issue, lalong gumugot na inyo lahat ng issue, lagi sponsor. Yung si Kapeste, di ba? Kapesot. Sponsor din. Kasama mo pa yung Labi? Nabalita namin, silduhan, binibigyan ninyo, utusan ninyo. Halabi, Hold on. kung ayaw ninyo kay Beyonce, bakit ninyo gusto papag-usapin ang dalawa? Anong mayroon? Ha? Anong mayroon? Bakit ninyo papag-usapin? May mahihita ba kayo? Magkapira ba kayo? O masisira lang din kayo? Ha? Masisira lang din kayo? Saan doon kayo? Magkapira ba kayo sa ginagawa ninyo? Na sinisit ninyo si Beyonce, pati magulang niluloko ninyo? Pinapaniwala ninyo na may papasya lang at mag-usap-usap? Yun pala, naghihintay si Ido. Si Ido. May mapapala ba kayo? May premium ba kayo? Kung sakasakali silang mag-usap at magpapatawaran, may premium ba kayo? Million ba ang premium ninyo? Ha? Para sirain ang bata, yan ang target na ginagawa nila. Sira na! Ano pang klaseng sira ang gagawin ninyo dyan sa dalaga? Sira na! Sisirain ninyo pa? Hintayin ninyo? Nakakantay ang paa? Yung klaseng tao kayo? Tao pa ba kayo? Lola, huwag kang galit relax lang. Wala kayong malasakit kay Ido sa tutulan at wala kayong malasakit kay Beyonce. At lalo na ninyong pinamahamak ang kalingap. Tama naman din, no? Totoo nasisira kalingap dito. Walang guys, sabi sa inyo, pag lumos yung katotohanan nito, ang balik nito kalingap. Kaya sabi ko nga sa inyo, as a reactor ng kalingap, binabalansin natin. Para hindi tayo mabalikan, baka sabi lahat ng reactor eh. Diba? Hindi. Nagiging patas sa lahat ng reactor dito. No? Ako siguro, sa tingin mo lahat ganun sila. Ako hindi, iba ako. No, hindi ko kinakampan si Edu, hindi ko rin kinakampan si Beyonce. Dilignan ko lang dito yung karapatan ng tao. Kasi ito po, kung totoo ito, no, hindi alam ni Beyonce. At sasabihin ng iba, kasi hindi napahamak, no. No, hindi napahamak yan. As long as pinipigilan at hindi niya gusto, yun, may problema tayo doon. Ngayon, sinasabi ng iba, na sinasabi kasi nila Red Zane na trauma daw. Ngayon, iba ayaw maniwala na trauma. Ako po, hindi rin ako naniniwala na trauma. Pero, kailangan magpatingin ni Beyonce sa medico-legal. Ngayon, pag sinabi ng medico-legal na trauma talaga siya, wala tayong magagawa guys. Kailangan natin paniwalaan yun. Pero kung sabi-sabi lang, ganun po yun. Kasi ang trauma, may depende po ang level. May trauma talagang severe. May trauma na nagtitrigger. Pag nakita niya talagang nagbawala, nagagalit, ganun. So may depende po ang depende po ang level ng trauma. Merong light, merong severe. Matitindi yung trauma. Tingin ninyo, papayag si DSM sa gagawin ninyo? Hindi pa papayag si Kuya Bal, of course. Nung klaseng tao kayo? At ikaw, Ido, tinulungan ka. Pagtakpan ang mga ginagawa mo. Ngayon, ipapahamak mo ang kalingap. Nako po. At kayong mga sponsor? Edu, 'di ba? Sabi niyo, tinulungan ka daw pinagtakpan yung problema mo. 'Di ba magsalita ka? Yun lang naman yun pagtanggal mo kalingap. This time magsalita ka, Edu, para maayos 'to. Nako, malalagay ka sa alanganin. Sabihin yung kalingap kayo. Tapos hindi niyo iniisip na ipinahamak niyo ang kalingap. Bakit hindi niyo pabayaan si Beyonce? Bakit kailangan niyong guluhin pa? Magulo na nga, ano pa kayo? Sali pa kayo mga sponsor? Hindi pa kayo masaya sa buhay ninyo? Mga anak na lang kaya ninyo? Ang iparis-paris ninyo? Sa mga lalaki? Bakit si Beyonce? Ang ipipilit ninyo? Na ayaw niya makita si Ido at makausap?
Sir Michael Taiwan, shout out sa'yo. Sirain si Beyonce sa mga sponsor para bumalik kay Boy Lidlid. Mga sponsor gamitin nila sa love team. Sa tingin ninyo? Sa ginagawa ninyo? Lalo lang maaawa ang mga sponsor. Hindi kami titigil. Lalo na sa mga kasinungalingan na mga pinagagawa ninyo. Tinitwist ninyo ang mga pangyayari. Tinitwes. Ikaw, Erwin, Erwin. madadamay ka talaga dito. Yan si Erwin ng ano dyan eh. Sinabi pang sweet daw. Anong sabi ni Totoo naman pala, hinawakan sa bewang. Pero hindi sweet. Pumipigla si Beyonce. Sabi ni Lola. Tama ba, Lola? Crispy? Iran? Walang video na lalabas dito. Kung ayaw ninyo, mapasama. Oh. Pero nag-reaction ka, iniba mo ang kwento. Ha, Erwin? Tsaka ba't ibig sabihin, kasama si Erwin talaga. Hindi siya aksidente lang. Anong klase? Na-base dito sa kwento ni Lola, kasama si Erwin. Sa tingin ninyo? Sa ginagawa ninyo? Lalo lang maaawa ang mga sponsor. Hindi kami titigil. Lalo na sa mga kasinungalingan na mga pinagagawa ninyo. Tinitwist ninyo ang mga pangyayari. Ikaw, Erwin, Erwin! madadamay ka talaga dito. Oh, Anong sabi ni damay Kiran? ka. Oh. Walang video na lalabas dito. Kung ayaw ninyo, mapasama. Pero nag-reaction Walang video pero may reaction na lumabas. Yari ka, Erwin. ka, iniba mo ang kwento. Ha, Erwin? Anong klase kayong tao? Durog na si Beyonce, durugin pa ninyo. Titigil kayo pag nawala na. At magsisisi kayo. Anong sabi? Ano ba ang pag-usapan natin? Yung hinihingi ko, hindi mo tinupad. Linisin mo ang pangalan ko. Wala na tayong pag-usapan pa. Bitiwan mo ako. Pag hindi mo ako bitiwan, magpasagasa ako. Oh, Ido, alam mo yan. Alam mo yan. Parang awa naman ninyo. May puso ka ba kayo? Pinaplantahan ninyo ang bata, ang dalaga? Ginamitan ninyo ng script. At mabuti naman ang ina, malakas ang kutob, bumalik. Kaya nung bumalik, nakikita ang senaryo. Ha? Nakikita ang senaryo. Anong klaseng tao kayo? Kaya galit na galit ang Biran. Kahit sinong magulang magagalit sa ginagawa ninyo. Sponsor, Atinay, bakit ka nakipagpunsaba sa kanila? Hindi mo ba naisip na pag darating ang panahon, madadamay ka? Justin, okay, sige makinig ka lang para may maibalita na tama sa grupo. Sabi Alexander, sa iyo Alexander Navarro, ang mahirap niyan mamayat, baka ituloy na ang kaso ng Batalero doon kay Baby Boy. Iyon na nga, Alex Navarro. Nakapinding lang yung kaso. Kasi nga ayaw ni Beyonce, ayaw na may makulong. Paano ngayon? Balita namin ngayong araw na ito inasikaso. At ang masaklap, mayroon pa lang nanay ng kaklase ni Beyonce, nakakita mismo. Kung sino Naku, man yun, delikado yun. mag-witness ka, wala namang mawawala. Ang sasabihin Yeah, matindi yan. Kung magwi-witness yun. Oo. lang, yung totoo lang naman, kahit baliktarin ka pa ng katanungan, yun at yun pa rin ang isasagot mo. Merlani Mabunas. Ay, nako. Hirap na ito. Kasi alam nyo guys, sa sitwasyon na to, ang naano talaga dito si Kuya Bal, tsaka si ang Kalingap. Kaya alam nyo guys na huwag kayong mag-ano sa akin guys ba, magtampo sa akin yung iba. Lalo yung mga supporter ni Edu. Alam nyo, mahal ko si Edu. Nilalagay ko lang siya sa punto na hindi siya mapapahamak in long term. Kasi alam nyo guys, ako nakakasawa na rin po talaga issue na to. Pero syempre, as a reactor, magko-contact pa rin kami. No. Ang point lang dito, kung gusto ni Edu na maliwanagan to, magsalita siya. Nagawa nga niya magkwento kay Hambalos eh. Ba't hindi niya magawang mag-comment sa live niya? Diba? Para matapos na to. And again, ang paniniwalaan ko pa rin dito si Beyonce saka si Edu. Wala lang iba. Pero, hindi ko naman pwedeng sabihin na nagsisinungaling sila Lola. Kasi nakakusap nila ni si Beyonce. Alisin niyo dito guys yung galit ninyo kay Beyonce. Nandito tayo para sa katotohanan. Ngayon, kung talagang gusto natin malaman ng totoo, si Edu dapat pamalian ni Edu lahat ng sinasabi nito mga reactor ni TQ, ni Beyonce. Pamalian niya. Pero kung tatahimik siya, may mga red flag talaga siya nakikita sa kanya. Kasi parang ang dating, hindi man niya napagtatanggol ang Kalingap eh. Diba parang high time pagtanggol mo yung Kalingap? Ang nadadamay dito, ang Kalingap. Kaya nga sabi ni Kuya Bal na sinabi niya eh, pag nabalitaan niya nakipag-ayos siya, may pagbalikan. Ano sabi ni Kuya Bal? 2x2, paalisin sa Kalingap. Ibig sabihin, ganun katindi. Ayaw talaga ni Kuya Bal.
O, di ba? Pero itong bagay na to, kung totoo man to, alam ba ni Kuya Bal? Hindi. So, there's something here na ano. Pero last time ito, tumatawa-tawa lang sila eh. Parang inalay sa GC, tapos bibawit, tumatawa sila. Dapat take nilang serious kasi pangit tignan. Tawanan nyo lang sinasabi ni Kuya Bal. Baka mamaya sasabihin ng mga ibang mga reactor, dahil ka mag-anak, pinagtatakpan. Di ba sabi nga ni ano? So mahirap po yun. Basta ako guys, nasa isip ko lang dito yung Kalingap. Wala nang iba. Kaya nga, ang hirap din maging reactor guys, nagiging tapat ka sa mga komento mo. Pero sa komento mo, pwede ka rin marami masaktan sa'yo. Pero sana, kunin niyo yung punto, yung sinasabi ko. No? Ang totoong nagmamahal, nagmamalasakit. Hindi yan puro nagdidipa, yung parang paplastikin mo, hindi. Dapat walang sugarcoat. Kung ano yung sa tingin mong mali, kung sa tingin mong tama, dun tayo. Kasi ito, YouTube lang to guys. Pinaka-importante pa rin sa lahat, yung katotohanan, malaman ng mga viewers. Di ba? So panawagan ko lang naman kay Eddie yun. Hindi ako galit sa kanya. At nakakasawa din kasing issue. Dapat niya magsalita na siya. Anyway guys, ito po ang paborito nyo reactor na nag-iisang baliw pero nakakaliw ang nag-iisang Marzano TV 2.0 and to God be the glory. Bye bye guys. Paalam. Simba pero marites. Hey, pakinggan mo to Linggo ng umaga, gising ka ng maaga. Akala ko'y banal, akala ko'y maamong tupa. Pero di para magdasal, para magbihis at magayos. Ready na sa chismis na parang palabas sa telenovela. Rosaryo sa bulsa, pero phone